Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face now ay pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta sa lahat ng ating mga sausawera at sausawera worldwide? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Sa Okarayan, ready na rin ba? Handang-handa na ang mga kapatid natin sa ating issue ngayon. Hans, kayo dyan. Ay, syempre, Chang, sama kami dyan! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay, face-to-face na! Gusto mo bang makisawsaw-taran ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Sinong sisipaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Magandang hapon mga kapatid. Aba, oras na para itigil pansamantala ang inyong pinagkakaabalahan. Kung kayo man ay naglilinis ng bahay, naghahanda na para sa hapunan ninyo o nagdidilig ng mga halaman, abay itigil muna yan, samahan po ninyo kami. Nawalisin ang mga problema sa loob ng isang oras. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang ating mga online sausawero na ba always talaga ito shouting for good vibes every day. Ito galing kay Jose Reynaldo Gavilang Oso. Sabi niya, Chang Ami, mula Pilipinas hanggang dito sa Italy, tuloy pa rin po ang panonood ko sa palabas mo. Marami kasi ako nakukuha ang aral sa programa ninyo at sa Trio Tagapayo. Kasalanan ng magulang ang mga nangyayari sa mga anak nila. Siguro ito'y payo niya sa isang episode na napanood. Sana po ay tumagal ang show ninyo. Marami kayong natutulungan at saludo po kami sa haba ng pasensya ninyo. Nako, salamat sa iyo, Kuya Jose, sa pagtutok mo sa face-to-face at syempre sa mga kapatid natin dyan sa Italy. Mahal po namin kayo. Salamat sa araw-araw ninyong pagsuporta. Hindi lamang po sa programang face-to-face, kundi sa lahat po ng programa ng TV5. Salamat po talaga. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na lagi pong kasama ninyo at nagpapaalala, kasama nyo tuwing alas 4:30 ng hapon, na laging pong nagsasabi sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito ang talagang kasama ko araw-araw. Abay, kahit na anong oras pa yan, talagang sabi ko nga, dapat i-celebrate at ihingi ng thank you kay God ang mga napakaraming blessings natin lahat dito. Hindi ba, Hans? Tama, Chang, at talagang dapat marami tayong ipagpasalamat. Abay, mahirap pa ng buhay yung araw-araw nagising tayo. Isang malaking blessing na yon. At True. ito, meron tayong 3 tao na talagang blessing sa ating programa. Isa-isa ko silang ipapakilala. Ang pamosong legal expert ng Face to Face. Wala pong iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. At syempre pa, ang kinikilala na ring family counselor at psychologist. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. At eto na ang iginagalang nating spiritual advisor at minamahal na Reverend Father Sunny Merida. Ang ating Trio Tagapayo. Natotoo namang bawat salitang namumutawi sa kanilang mga labi ay maituturing nating mga blessings. At sana, ngayong araw na to, Chang, ang ating mga bisita, ulalin din sana ng grasya kasi mukhang napakalungkot lang nangyari, lalong-lalo na dito sa ating bisitang ina. Totoo yan, kapatid na Hans. Isang pamilya ang nawala ng baby sa tahanan. Pero imbes na magdamayan, sila pa ngayon ay nagkakasakitan. Bakit po kaya nagkaganyan? Nasaan na ang pagmamahalan? Ito po ang ating face-to-face issue of the day.
namatay daw ang anak ni Jennifer dahil sa kapabayaan ng kanyang biyenan. Pinabayaan kasi ng biyanan ko yan. Hindi niya tinatanong kung ano yung injection sa anak ko. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng anak na. Siyempre, apo ko yun eh. Bakit ko pababayaan yan? Ingungudit kong pagbumuka mo. Pagka nagkita tayo, sasabunutan kita. Paano kaya tatapusin ng magbiyenan ang kanilang sisihan at alitan? Toldo ka na yan! Face to face na! Mga kasawsawan, siya po ngayon ay nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero handa na po siyang tumalak, maipaglaban lang ang pamilya niyang nawasak. Bakit nga ba siya nanggigigil sa kanyang biyenan? Alamin po natin ang kasagutan mula mismo kay Jennifer Barcelona. Pasok! Jennifer, nabanggit ko na galit ka at gigil ka sa iyong biyenan. Bakit? Opo. Makikwento sa amin, anong nangyari? Dahil konsentidor siyang ina. Sa tuwing mag-aaway kami ng asawa ko, lagi na lang niya kinakampay yung anak niya. Anong pangalan ng iyong asawa? Si Brian po. Brian, gaano na kayo katagal? 7 years na po kami. Ilan ang anak ninyo? 4 po. Kaya lang po yung 2, patay na po yung 2. Bakit? Anong nangyari? Yung una pong anak ko, yung panganay ko po, pagkalabas po yung patay. Oh. Tapos yung pangalawa kong anak na namatay, sa convulsion naman po yun. Yung po ang kinamatay ng anak ko. Kaya nga po, galit na galit ako dyan sa biyanan ko eh. Kapal ng mukha yung Bakit ka sa kanya nagagalit? Kasi nga po, sa tuwing nga po kami mag-aaway ng asawa ko nga po, lagi niyang kinakampen yung anak niya. Tapos ginagawa niya, pag nag-aaway kami ng anak niya, sinusundo niya yung anak niya, pinapauwi niya sa bahay nila. Tapos ako ang aaway niya, paglasing siya, kung ano-ano sinasabi sa akin, tapos sinabunutan pa ako. Tapos kung ano-ano binabato ko ng alak na pinag-inuman nila. Gaano katotoo na itong ilang linggo lamang na nakakaraan ay may naging konfrontasyon kayo ng biyenan mo na umabot sa puntong nagkasakitan kayo? Opo, totoo po yan. Totoo ba yung sinasabi na sinisisi mo daw siya? Opo, Sa naging... pagkamatay ng anak ko. Bakit? Dahil po yung time niya po yun, kumakain ako, siya muna inano ko, sabi ko, Nay, pakiano muna po yung anak ko, pakibantayan muna po dahil kakain ako. Ilang taon itong batang namatay na 2 taon pinag-uusapan natin? 2 taon. Okay. Tapos pagbalik ko, patay na yung anak ko. Ngayon, sinabi ko sa kanya, ano nangyari? Bakit namatay yung anak ko? Oo. Yung pala, hinayaan lang niya anak ko na injection na hindi niya tinatanong kung ano yung injection sa anak ko. Bakit hindi daw siya nagtanong? Eh, wala po siyang ginagawa kundi text ng text sa asawa niya eh. Ano daw ang naging dahilan ng pagkamatay? Wala po sinabi yung doktor. Pero hindi ba merong death certificate yon? Anong nakalagay? Ay, wala po kami nakuha death certificate. Sa ospital, Wala bakit po. ganun? Ayun na po yung pinagkakataka namin. Bakit pinalabas ang anak ko? Samantala wala pa kami Wala binabayaran po na bill. kayong binayaran kahit Oo, anong wala bill. po. Sila po nagsabi na ilabas na daw po namin anak ko ng alas 11 ng gabi. Kunin na daw kailangan yung bata. Yun ang sabi ng gwardiya. Nung namatay ang bata, may nagpuntahan siguro naman na doktor. Napilit na, kumbaga, kahit papano isalba yung buhay ng anak ninyo. Wala po. Wala po. Anong mga binigay na reseta na nagamot? Yung paracetamol po. Oh, ano pa? Yun lang po yung binigay ng reseta sa anak ko para iturok daw sa anak ko eh. Eh, hindi naman po namin nabili yun eh. Yung mga reseta, dinala ninyo. Hindi po, dahil sinunog na po pagkalibing niya. Bakit? Dahil masama daw po yun eh. Sinong nagsabi? Yung kapitbahay po namin. Sino yung kapitbahay na yan? Yung pong inanuhan namin, pinagbili na namin, inilibing ko anak ko eh. Ano yun, pamahiin? Opo, pamahin po nila yun. Wala kayong balak na habulin at tanungin man lang ang ospital kung anong nangyari? Kung sila ba ang nagkamali? Kung ano, bakit namatay ang bata? Wala na po kung balak kabulin. Wala na rin po kaming laban eh. Bakit mo sinasabing wala kayong laban? Hindi, basta ang ano ko po, binan ko lang po sinisisi ko sa pagkamatay na anak ko, wala nang iba. O, yun na nga. Pero ate, kailangan alam natin yung tamang impormasyon. Kung anong naging dahilan, kung bakit namatay ang iyong anak. Yun ay karapatan ninyong malaman. Tuloy, ang nasisisi mo ay ang biyenan mo. Mabuti pa alamin na natin mismo sa kanya, mga kasawsawan,
ang nangyari nga ay madalas silang nagkakasakitan ng kanyang manugang at ito nga ang huling pagkikita nila ay nagka-black eye po ang biyena nitong si Jennifer. Narito po si Aling Mayet Mangitngit. Pasok! Sandali lang! Naku! Jennifer! Hindi ko kasalanan kung nagyan ang anak mo. Aling Mayet, diretsahang tanong. Tinanong po ba ninyo doon sa doktor po ba o nurse na nag-injection sa inyong apo kung ano yung kanilang in-injection? Hindi po. Bakit hindi po tayo nagtanong? Kasi parang blanco po yung isip ko yun eh. Ano po ang ginagawa ninyo? Bakit hindi nyo nakita? Kasi nagtatext yung ano ko, yung asawa ko. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit pinalabas sa inyo ang bata ng alas 11 ng gabi? At wala pong death certificate? Wala po. Wala rin pong binayaran dun sa ospital? Wala rin po. Kasi hindi alam kung anong talaga sakit ng bata. Ano nga ba talaga ang nangyari mga kapatid? May dapat nga bang pag-awayan sina Aling Mayet at Jennifer? At ano nga ba ang tunay na nangyari sa ospital? Aalamin po natin lahat ng yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo.